John. Ya, ada daw diriya. Ha? Inali na, kaya na, magkapit Oh, pa. na, bago na nabot. Lagi sugo na, kanina pa. Drillan daw kaya kay mato daw mong sa. Ha? Usa? Usa na Jen? Ya. Ha? Ya. Ina, kaya mo itong sasa. Itong sasa ka nali. Ya. Oh, sige ate. Dato yung sasa. Ay, kung ano ang create. Kuasa. Kung ito na rin Jen. Para rin Edgar Jen. Usap ka karon. Pero humot. Lagpot na ron. Kaya sa nanay mo sunod siya. Pagkakahuman dira. Kung ano ang mga panibago na mapolisiya na nilalabas ng PhilHealth, mga panibagong benepisyo. Pag-asa. Pag-asa kayo. Mag-buhay na. Hinay magka. Pupaw na yung buhok. Sa? Alam ng aming ahensya yung aming mga programa at benepisyo. Lalo na ito ay nagsisimula. Higo ta, oy. Higo ta. Magbuha na ito. At tungkol sa mga programa at serbisyo ng ating gobyerno. Ako po si Dr. Israel Francis Atienza Parlas ng PhilHealth. At ito ang ating Uban na. meeting. Ito na uban. Magbuhay na kaya. Asra. No. Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Biyernes, September 27, 2024. Berderecha ang usapan sa mga halagang isyu sa bansa, kasama ang mga kinatawa ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po si Maria Corpus. Una, nailaan. Pada. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na isinusulong ng pamahalaan ang pagpapabuti ng ekonomiya at turismo sa Northern Mindanao. Kasi ko nagkatulog. Yung agbot. Ng Tangier Project sa Lanao del Norte at Mitali Tawag John. Ana tay, natubag na. sa Mindanao na may hawak Rani na tro, mali po dire. at sa Cotabato, Taguig City, Misamis Occidental at Bayan ng Subo sa Lanao del Norte. Sa pulang proyekto na sa bababa sa ito ang dating 12 oras na biyahe mula Taguig at Subo. Inaasahan din na papabuti ang sistema ng transportasyon sa mga lugar at Para sa aming diri ka dali Jen, dollar dali Jen. at serbisyo. Sa aming dollar. Mga plano at prioridad sa kanyang bagong tungkulin Oh, sa Energy Regulatory Commission sa ating pag-uusapan. gahi. Ano na yun, sunod siya.
patah po gawin ako. Ako po nasa interview kayo tungkol sa DOJ ngayon sa PRC naman po. Oh, sino yan? Live na live. Wow. Okay. Ah, vlog. Like, matos ako, kananawag si Kuya. Uy, Kuya Rico. wala ka rin, black out ang tao. Naman si, ang last kong ato, pagtampalin mo. Oh, kung na, O, yan na lang. tawagan ka nga. Kung siya ba na? Dalo na lang nako, kay pagdiretso na lang, agdaw. Ha? Ha? Ay, kliho kay masamad ka. Iya, ako na. Tawagan, big to big. at supply ng kuryente. Kaya kinailangan ng tulong ng pribadong sektor para may saayos po ang supply ng energy at makuha ito sa tamang preso para sa ating mga mamamayan. Okay. So, sa kasalukuyan po, ano po yung mga prioridad at plano na tututukan dyan po sa pagpapatakbo ng PRC? Gusto na po natin napansin dahil pangalawang araw ko pa lang po sa iwasan ng mga marami po talagang mga pending na mga aplikasyon na hindi pa na-action. Ilisip po tayo ng lahat ng paraan para lalo mapaigting ang mga proseso at mapabilis po ang approval na lahat ng mga nakabinbin na application sa website. Bakit po importante yan? Kailangan po natin sa buong ating ginagawa pagkaroon ng competition. Mas marami pong lumalako sa energy sector. Mas maganda po ang takbo ng energy sector dahil po sa competition. Pero paano po papasok ang mga players dito sa energy sector? Kukulang po ang approval, bakal po ang approval ng mga applications nila. At yan po, una-una natin gagawin. Bibigyan natin ang mga proseso kung paano mas mabilis na ma-approvahan itong mga power sector agreements, yung mga capital commissioners. At sa pangalawang araw ko lang po, nahanap na po dahil po, pinuha natin. Pinulong ko po sila sa unang araw at humingi po ako sa sila. Sila ang importanteng tungkulin ng PRC. Meron po akong binitawan na pinulungan nila. Ang kuryente ay buhay. Ano pong ibig sabihin na? Lahat po ng tao at ng mamamayan apektado sa presyo ng kuryente at sa pagkakaroon ng supply ng kuryente na tuloy-tuloy. Malaman kayo o mahirap, lahat po tayo apektado dahil po sa power supply. At dapat po we have to build a healthy ecosystem. Yung mga namumuhunan po, iintindihin natin ang kanilang mga pangailangan para maprobahan po ang kanilang mga proyekto. Ang mga mamamayan po, proteksyonan natin mula sa mga monopoliya. Kailangan po ng dagdag na competition dahil yun po ang tinatawag natin na economies of scale. Pag marami pong mga competitors, maganda po ang supply. At pag maganda po ang supply, bababa po ang presyo. Ako po, graduate din ng UP School of Economics. Akala ko po, nung naging abogado ko, makakalimutan ko na yung mga konsepto ng ekonomiya. Pero ngayon po, dahil sa panahon po ng CIC, mabagamit ko na naman. Ano po ba yung law, supply and demand? Ano po yung Pareto optimum? Paano po natin mapapag-isa
ang magandang demand at supply para po walang fluctuation sa market. Gagawin pa lang po natin, tungkulin natin. Okay. Nabanggit niyo po yung mga salitang monopoly and competition, ano? Bakit sir, give us a picture of our energy now, ano? Ilan lang may ba ang nagkocontrol dito? At ilan yung ideally dapat makapasok para yung sinasabi niyo, bumaba ang presyo ng kuryente? There are many big players in the energy sector. Marami pong namumukunan dyan. At marami pong nabubuo na rin ng mga electric cooperatives that are part of the distribution network. Pero sa kabuuan mo, ito talagang kulang na kulang pa rin ang investment na nakaraan sa energy distribution at supply. Kaya ano ba ang solusyon para bumaba ang presyo? Competition. Paano po ba mabubuo ang competition? Kailangan po mag-release na mag-aproba ng IRC. Ang bawat agreement, mga akin dyan, lahat mo ng mga interrelated regulations, ay dapat po bawasan para po mas mabilis ang aksyon. Ganun, kung pumasok sila at makapasimula po ang negosyo, mas mabilis po ang increase ng supply ng kuryente at yung po magpapababa ng presyo. So, paano po kung alam naman po natin yung mga big players na yan, mga malaki na business men? Paano po kung yung posibilidad ng ibang Sa totoo lang po, sabi ko sinabanggit, 33 na po tayo sa law practice, nasa 6 sana po na po tayo sa pamahalaan. At sa tanang panahon po na yun, wala pa naman po ako na-encuentro na influensya na nakapigil sa akin na gampanin ng aking tungkulin na kaka. I will be fair and independent. That is what I can promise. I will do my duties with utmost fairness and independence. Dahil po ang mga namumunan, yun lang po gusto ay level playing field. Kapag nabigyan po natin sila ng level playing field, patas na pakitungo at tamang pag-implementa ng mga regulasyon, wala po sila. These are professionals who know the terrain and would always comply with it. So, pagka na-aproba itong mga pending applications and all that, kailan po mararamdaman ang taong bayan yung pagbaba sa presyo ng kuryente? Ito, kung may patungatan sa inyo, dalawang bagay. Pag-iitin natin ang mga regulasyon para mas mabilis ang proseso. Dahil that is the foremost complaint of the private sector. Mabagal po ang ating pag-iitin ang pag-aksyon sa mga aplikasyon. Pag-iitin po natin yan at magugulat po kayo, hindi po tayo ng reforma na gagawin din para tugunan ng isa-isa. At pangalawa, I will be open to all the stakeholders. Importante dito po. Kung sa Department of Justice, para kami tinatawag ng 5 pillars of the criminal justice system. Dito po sa energy sector, meron din ay 5 pillars of the energy sector. The stakeholders that need to work together to operate power generation, distribution, supply, at transmission, at kasama po din ang daraan ng energy at ang mga mamamayan na dapat maging maubusin at tumutulong din po sila in terms of electric operation. Kung po yung mga bagay nila, kailangan po magkaroon tayo ng healthy ecosystem sa biodiversity. Magtutulungan po, give and take. Hindi po natin pwedeng pabayaan ang interest ng mamamayan at consumer protection. Because this industry is in beauty public interest. Yan po ang hindi natin ito siya. This is an industry in beauty public interest. So, lahat po ng dalawa natin, una ito sa isip natin, ang consumer protection, ang interest ng mamamayan. Ngunit kahit sabihin po natin, ang interest hindi natin sila hindi natin support ka. And that is the assurance that you will have a level playing field, you will have a fair, independent application of the law, and speedy action doon sa mga nakasalang sa energy regulatory. So, mga ilang gano'ng katagal po ba mapababa yung presyo? Kaya, Sinanong ako dyan, sabi ko,
kayo sa UIC after 1 year, and I will continue how we have created the foundation so that as sustainable it is in electricity can happen. It cannot happen po na sampai-sampai. Bababa ngayon, bukas na. Hindi po success. Hindi po tagumpay. Ang tagumpay po, it is a sustainable effort. Meaning, yung pagbabago ng kuryente, present po, ay dahil po napakarami ng supply na kuryente. At iisip na po ang transmission, distribution, and supply of electricity. Ang napumpay sa Sir ka. ang sobrang Sunod. resulta nun, ay mas mababang presyo na tuloy-tuloy na. At the end of the day, yung development po natin sa sapat na supply ng electricity. Kaya po tayo hindi mabilis sa pamunta sa ating economic development dahil hindi po competitive ang presyo ng kuryente. Pero hintayin niyo po, bigyan po ba ng pagkakataon na mapulong ang mga stakeholders to create this healthy ecosystem at sa pinag-report po ang pagkakanak ng mga Taas na na eh. po sa inyo, Vincent. Okay. So, paano naman po? Kaduha ka na nakagupit, ani. Oo. Ito nga, Kaduha na nakagupit sa tata, hindi wala pa ko. at yung involved din po sa Human Rights at Drug Policy Reform. Dahil sa inyo, sa Department of Justice. Unang-una, nais kong ibahagi na dahil po tinanggap ko ang pagka-ERC chairman, bumaba na po ako, hindi na po ako undersecretary ng Department of Justice. Meron po, marin akong mga tungkulin sa Department of Justice na pinag-apos ko po dahil po, kagaya na nasabi niyo, tayo po ay heavily involved sa human rights. I will continue to do that, no longer as undersecretary. Pero ang prioridad po natin sa ngayon ay matuloy ang pangangailangan ng ating bayan in terms of energy regulation. Kaya na sinasabi ko nga sa mga uhan ng ERC, mas importante po Open sa tulay sa Nuaroma. ginagawa natin Lubot, lahat. Lanao, Kasi po, Tanggo, hindi po sa ng tao ay Tulay. justice. May katong bongbong ron. Oo, gibuhat na nagtulay na sinyo. Lahat po Taas ng kayo tao, na. mayayaman, Yang kuno na hindi. ay magiging Hindi mo ano na project na. justice or injustice. May mahimo kay yarang sinong presidente ron. Siya na po. Siya na po may presidente si... Tuloy ron na bagong open. Oh, Puno na ni bongbong ron. una ang kuwan anak si Digong. Digong. Digong na patabaw na. Digong ang kapatid. Puno ng bongbong ron na ilang Ano, Sa araw-araw, 6 years na. 7 years na na Roma. kailangan po pabigyan Trabaho. ang response ng government ito, para po magkaroon balo ang mga tao madaling magbiyahan. Project. Ano na mga tao? Anong gayaw ka ron ang aking project ng malayta ng mga tustos. Sa kabila po, napatuloy natin yan, hindi po Dahil Ang puno niya, ikatan siya. Ikatan siya nagtatrabaho. bigat ang sinataw dito. kailangan kung alam po, sa pagsisigasan po ng ombudsman, ay gagawin sa kaliman. Ang kontrol meron kasi ano presidente ron. Ko naman siya ingit. Tina mo na yan ah. Oo. Hindi po Jud na to pero puti na siya siguro. Check! Tawagin to, tawagin. Patulong na ito tayo. Papadong na siya. Gitawagan nila. Malakaw man ito sa nasa. Ang importante po kung kapila, Tawagan ng tumboy ganyan. to meet with the stakeholders. Hindi po rin po ang iyong panahon na para po, we are all aligned. We are all in the same page. Yan po ang nakita namin na tuloy. Patulong na mo na si Digong patulong ng tulayon. Di pa nito nga usamis lang eh. Kung hindi mo naiiwan yung mga interest ng mga tao, Hindi na naman sa keyboards. Ayun, Yung lugar lanaw, usamis city. Pagpupunta ko lugar ng oh, keyboards. Karon, hindi na. hindi na pasahin. Uli-uli na kawanig. Ayos na. problema nito na nakaka-apekto po sa imahe, sa image po. Well,
I am always up to the challenge, as I said, full of limitation. Kasi di dapat ano. Ang probinsya na ito, Sami City. I understand hundreds of backlogs. Probably Parihino. Yan po ang isang maganda sa akin. Uli na kauna na eh. Masakit na. Ano naman? Masakit may birds. Mahal yung dito na eh. 700. Sa inyo? Oo. Santang dali, pila na to. 50 na to. Sa sama mo. Labaw. Dito, asang mahal sa birds lagi. Oo, birds mo na. Nakaroon og na anay tuloy dia. Pila na kasay na. Maganda naman eh. Hindi ka magdala na ko sa kyanan. Wala mo sa kyanan sa akin. Magkaila. Mabakasyon ba? Hopefully, when the commission makes a decision, it will be a consensus. Dapat po magpaliwanagan tayo kung bakit po tama yung decision na ito kumpara sa iba. At kailangan natin magkaroon ng understand whenever we make a decision. Because there is only one parameter, yung public interest. So all of us, all the commission, Hindi na mo masakit birds. Wala na natulay. Hindi namin nasakay. it will go to flow. And we have to apply strictly the regulations. Naroon birds. May bus. Katulong sa mga. Hindi kagayan to sa City. Di Polo. Diretso na siya. Wala akong magre-reply. Hindi na namaging tulay. Hindi na namaging birds. Complete ko sa inyo. One way, hindi mo kapit. 1-2. Og nanay birds. Hindi. Nanay kran. Nang 1-2, pina sa birds na. 1-2. Pero kung may tulay, Kakabuo ko ng gobyerno para sa ating patuloy. Dalawa po yan. Kasi naman pinagkakita ng birds. Sufficient supply. bawal mo ng truck sa tulay. Bawal ang hipi. Hindi truck. Kasama po dyan, paano naman sila magkakita ng investment sa energy sector? Kung hindi po kakatakiloson, bakit ang pagtakbo ng mga papeles, at hindi po level of playing field. Ay ngayon po, sa ating panunungkulan, hindi ako po, ulit-ulit, nagiging patas po tayo, at mabilis Yung mga truck sa ano within the sa birds na ano siya. at hindi ako Tawo sa tulay. dalawang isip na makipagpulong Walang sibo ba magtanala. Katanong mo na diretso na tulay. Sakay sa akin yung kran. Ano kung kayo sakay na? Sakay ka, birds. Sakay na lang kayo ganun. Birds, tabok sa anis. Sabi sa mga. Tabok, ano naman. Yung ako ng university personal. Sakay na kayo. Emelite. O chairman, dahil po kasi sabi ko yung Ano sa ticket na po? Buto ba po sa Lucas? Okay, Ang dalaw. chairperson, chief executive officer ng University Birds na mga sunod na. Diretso dahil sa inyo ha. Pila dahil Pas diretso. po linya na yun. Marami pang balita at sana kaya Hindi niya pang babalik na bus. bagong Pilipinas. Ngayon, Sakay pa ka ng birds. Kung wala kayo sakyanan. Liti lang ka. Kaya ka sakay. Alas 3 tayo. Alas 3 mo tayo. Murag talong lang. Yung pinana. kasama si Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino, the Department of Energy Director Aquino, nagtatanghali. Magandang tanghali, Miss Inya, sa mga nakikinig at nanonood ng Pamilya Pilipinas ngayon.
Ano po yung mga specific target sa planong pagpapatakbo ng mga nuclear power plants sa bansa sa taong 2032 at 2050? Sa ilalim ng ating Philippine Energy Plan at yung ating Working Nuclear Energy Program roadmap, ang target po ng ating bansa aspirational. So inaasita natin, depende po ito sa ating mga mamumuya sa pribadong sektor, 1,200 megawatts po sa 2032. Meron po tayong inaasahan, isa na naman 1,200 megawatts sa 2035 at 2,400 megawatts sa 2035. Kung mamalapatin lang na natin mga nakikinig at mga nanonood, ang paggawa po kasi ng plantang nuclear, isipin po. Meron po itong project station, kaya po ang ating plano ay siyempre, unti-unti po itong papasok dun sa tinatawag natin power generation. Sa Boulevard na. Ano po yung mga Yes, ano, nasa Jerome kami po. siguraduhin ang safety po at sustainability ng mga Likod ng nuclear Rose energy Beach, program po sa bansa? Mga ano yung mga turnahan So, sa kung gano'n na ilatag na natin sa ating nuclear energy plan at roadmap, ang ating po, paano natin gagawin ay siguraduhin na Ito yung na, ating ito po yung tinatawag mga na dito. legal at regulatory framework. Talagang Kasi pwede ito lang yan kung siyempre. tayo. Kailangan legal po nito, yung mga convention, So, nagtok sa bigas ng balay. na Castillo. pinaka Likod sa Lambert, di ba? Oo. Likod pa dito sa una. na magamit po natin. Dadaan kayo ng tubig. Kapila ka na nag-arit. Dire sa balay, dire. Daghan na. Tinatawag natin useful uses ng ating Urang sa lima na siguro. Dito sa atas. Oo, kasi ito, nasa ka dito. Pagdating na yun sa ating regulatory body. So, pag-acting natin, palalakasin po natin yung struktura. Baktas yung mga sa siya. Kasi ang dual function yung ating Philippine Nuclear Research Institute na po deregulation. So, natin po gagawin meron po mga panukalang batas sa Senado at sa Kongreso para pag-diwalin ito. So, magkaroon po ulit tayo ng Independent Nuclear Regulatory Authority or Commission. So, yun po yung ating ginagawa. Ang lagi po yun, papasok sa Independent Nuclear Regulatory Commission or Authority ay siguraduhin nga po na yung ating mga international conventions at international treaties at yung safety and security considerations nga po alintunod sa IAEA ay yung sunod ng ating bansa. Kung naman po sa safety and non-proliferation ng programa ito, paano po pinaplano ng bansa ang alignment ng nuclear energy initiatives dito po sa international standards? So, sa ating mga tagapakita natin po mga nabanggit ko na kanina, layo po natin yung apat na critical o importanteng mga treaties at convention hindi po doon sa laban sa nuclear proliferation, safe uses ng ating nuclear power, yung liability and compensation, ay marating pa po o magkaroon ng Senate concurrence. Yun po ay alintunod sa ating mga requirements sa IAEA. Kapag hindi nga po natin yung na-confer o naipasa, quote unquote, eh siyempre hindi rin po tayo magbibentahan kung kinakailangan ng mga fuel na panggatin para nga dun sa planta. Kung gagamit po tayo sa nuclear for power generation. Pero Sunod ang motor na rin ay, kung gigit kanto. gumagamit na yung ating bansa ng nuclear technology for non-power applications. Hindi na. Ito ay ginagamit na para Nang sakay ka sa kanto, pwede pasunod rin. Ginagamit din Hindi, ito no? para makasipas o malayo yung ating mga sakit, halimbawa ng cancer. So, ang usapan ng Ito lagi prefer yun sa akin. yung regulation, pag-usapan na niya, pag-gagawin Baktas ang sunod rin. or power generation, pag-generate. Kasunod sa doon, kabugang kasaya. Sa paano paraan naman po ina-address ng Department of Energy ang issue ng Nag-lead ng climate change direct. at iba Yara, pa mga kanto, please. social issues Agis. ng bansa sa pamamagitan po ng nuclear energy program? Babanggitin natin, tulad nga ng Dagdagan sila, no? sa kanyang mga legislative declaration address. Kabugang. Binibisita ng ating pamahalaan yung mga posibleng maging role na gagampanan ng nuclear energy dito nga sa ating energy transition. Sa ilalim po ng ating Philippine Energy Plan 2020-2050, ang ating pong role sa
ating energy scenario ay naiwanan pagamitin ng ating renewable energy. At ito nga po magiging role ng nuclear, ito-complement po nito ang ating renewable energy. Ang targets natin is nila, uulitin ko lang po, pagdating sa renewable energy, 35% ng power generation mix bago po matapos itong dekada na ito, at 50%, at least 50% ng power generation mix bago mag-2040. At higit pa nagpas 2040. So nangangahulugan po nito, meron pa rin nakikilong bahagi ng ating energy mix, particularly sa power generation, na gumagamit ng hindi renewable energy. At yun ang nakikita natin magiging tuwang o opportunity sa pagpasok ng mga teknolohiya at kagaya ng nuclear na kahit hindi na kailangan natin pagdibatihan, wala po itong greenhouse gas emission. So nangangahulugan po siyang clean energy o low carbon option po siya sa ating bansa. Uulitin natin, pag pumasok po itong teknolohiya na ito, lahat po ng magiging hakbang dito, dadaan po sa proseso. Nangangahulugan po na ang ating mga kababayan, kaya, mag-a-agree po ang community, mag-a-agree po at sisiguraduhin natin na yung mga batas, uulitin natin, hindi lang po sa safety, security, maging sa protection po ng ating mga kababayan, ay nakalakan po bago ito po. Dito kami sa Okay, Bolivar. ano naman po magiging goal ng Update sa Bolivar. Zero na po. Sa zero. Okay, sa zero. Siyempre, Miss Nina, tayo nga po ay bago itong papasok dito. Meron nang established na framework sa ating rural community. Hindi po tayo nakakakuha ng Sa mga dere supplies namin, for power generation. Kalima na. Kalima na rin. Okay. Usahay. Makaduha ng gupit si tatay. Ikaw wala ba? Mga standards, mga requirements po ng ating International Atomic Energy Agency. At yun naman po ang ating sinisigurado sa ating mga kababayan na pagbumating po ang punto na tayo ay umuo na pumasok ang nuclear energy for power generation, lahat po ng regulasyon at mga requirements ng ating IAEA ay susundin po natin. At bilang paghahanda tayong Nuclear Energy Program Interagency Committee or NEPIA na binubuo po ng 24 na ahensya ng pamahalaan na nilalakad na po at ina-address na in anticipation yung mga magiging infrastructure issues kung papasok na po yung ating nuclear energy for power generation dun sa mga target na nabanggit ko na naaga na po ay 2032. Okay, at para po mas maunawaan pa ng ating mga kababayan, ano po yung long-term vision para po sa Pilipinas nitong nuclear energy program? Ang long-term vision po ng ating nuclear energy program ay maliwanag na ang ating pong bansa ay tumatalima, sumusunod sa mga requirements ng international community sa peaceful uses at non-proliferation ng ating nuclear technology. Ito po ay magiging bahagi ng ating clean energy scenario, low carbon option po ito para unti-unti na po mabawasan o tuluyan nang mawala yung ating pong component sa ating power generation mix na nagkakaroon pa rin po ng emission or greenhouse gas emission. Yun po yung ating aasahan mula ngayon hanggang sa mga susunod pang taon. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan mula po sa inyo dyan sa Department of Energy. Maraming salamat. Ang ating pong paalala sa ating mga kababayan ay maging bukas po. Magkaroon po tayo ng pagkakataon mag-aral, pasiya sa atin, at bigyan po natin ng pagkakataon ng ating pamahalaan ipaliwanag ang mga pros, ang mga cons ng ating nuclear energy for power generation and non-power application. Malaki po itong maitutulong sa ating pagsundan at hindi naman po natin ito papasukin nang hindi nakalagay ng mga safeguards dito. Kaya maging bukas po tayo dito dahil kailangan nga ito para suportahan ng bagong paglago sa ilalim po ng ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino ng Department of Energy. Samantala, nanigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatupad ng mabilis at nararapat na aksyon laban sa malabag at nagkakasala sa agriculture sector.
Economic Sabotage Act. Ang detalye sa report ni Clazel Pardilla. Isinagas na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na layo nito patawan ang mabigat na parusa ang mga nananamantala, protektahan ang magsasaka, makikita at consumer laban sa smuggling o illegal na pagpasok ng mga agricultural products. Non-critical supply o labis na tumutubo sa panahon ng krisis at cartel na nagmamahal mula sa supply at presyo ng mga produkto. Under this law, some more Ilang tayo, paabot ako. May problema. Paabot ako. Abot na naman. Oo, sila may problema. Tawagin lang niya siya. Oo. Dapat Dapat na na kabilin kay mga sintanan. Ikaw na lang. 5 times the value of the good. Noong Problema 2020, na. 3 piso na wala dahil sa agricultural smuggling. Na 250 million pesos naman ang Pwede na na imuliguan tayo. sa nakalipas na buwan. Wala o Okay. ang buwis ng mga 30 minutes na eh. Kaya hindi tulong ng pamahalaan mula sa pinagkukulit ang buwis. Hindi nila dehado rin ang mga lokal na at malinis ka na patensya sa mga mura pero illegal na produkto. May banta rin sa kalusugan ng tao dahil sa kawalan ng mga sanitary permit. Every sack of smugglers, every under-the-table onion deal, every substandard meat sneaking past the quarantine churches. These are not just numbers. They represent lives, families, and futures that are being compromised. These crimes threaten not only our economy, but our national security as well. 30 It minutes, maligo jeopardizes na. the livelihood of hard-working Filipino farmers and fishers, food sustainability of the community. Pinagwawa kasalanan ng bagong batas na hindi lamang mastermind. Hello guys. This law Mga does kagupit not guys, just ang pag-isa. target the masterminds. Full service na guys. Accomplices accountable. Mga ka-barbers, drivers. Brokers, employees, even Home service tirada taron. we are establishing the anti-agricultural